Isa rin kami at pinapalakpakan namin ang ating Papa Ding Dong Dantes. Papa Dong, congratulations, ibang klasiko rin, ano? Kasi nga po, sa isang episode ng Family Feud, kung saan siya naman ay talagang isa sa, kung saan siya talaga ay nag-host at talaga naman pinupuri ng marami, ay merong isang ano doon, merong isang naging tanong na sa mga contestant na kung saan tinatanong na bukod sa pagiging corrupt, ano pa mga ibang katangian ang ayaw mong magkaroon ng isang leader or something? Basta may kinalaman sa qualities ng isang leader o na isang namumuno sa lipunan o sa gobyerno, sabing gano'n. Yun ang tanong, bukod sa pagiging corrupt. And naging top answer doon yung mga bobo o walang alam. Mga bobo o walang alam. So, pag-going yung laro, naglalaro doon yung mga komedyante yung grupo ng mga komedyanteng mga nagba-viral nung araw, plus isang grupo rin naman ng mga kalalakihan ng mga kontisero. And nanalo nga yung mga kababaihan. And then, sa bandang huli ng programa, itong si Papa Dong, siguro dahil dala-dala ng ano, although this was a tape na i-tape ko kasi bilang naranasan din namin sumali dyan, tinitape na ito prior to kung kung ilang linggo or ilang araw bago ipalabas sa mainstream TV na napapanood nga po natin sa GMA7. So, siguro na i-tape yun nung mga panahon na talaga namang kinakalampag ng mga netizens, ng mga celebrities, personalities, at mga influencers. Yung gobyerno talaga natin, lalo na this past few weeks, simula mag-September na yan, hanggang itong mag-October, talagang patuloy na nagiging vigilant yung ating mga influencers at mga celebrities gaya nga nito ni Papa Ding Dong Dantes. Although si Papa Ding Dong hindi naman talaga natin nakikitang namumuno diyan sa dahil may iba silang grupo ni Kuya Boy Abunda at saka yung dating basketball player si Chris Chu, na may sinusulong sila tungkol naman sa paggamit ng mga gadget, yung pagiging responsible na pagpindot-pindot. May ganun sila, may one something Hindi lang mag-ano sa akin yung totoo, yung tunay na ano bang tawag doon, na programa na kung saan silang tatlo nagiging spokespersons. Before you click ba yan? Basang may kinalaman sa pag-ano ng gadget, pagiging mas responsable. Tapos umiikot sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So anyway, going back to Papa Dong, sa bandang huli ng programa ng Family Feud, talagang parang akala mo nasa rally kasi di ba maingay din dun sa may live audience, tapos papalakpakan kasi nananalo ka ng cash prize. Sabi talaga ni Ding Dong, yes! Sabi niya, sigaw talaga si Papa Dong, oo, totoo, ayaw namin ng mga bobo. Na syempre yung live audience, lalo siyang chineer, lalo siyang pinalakpakan. And nang makarating nga ito sa mga executives ng GMA7 ayon sa aming mga sources, talagang hinangaan din ang pagiging, alam mo yung pagiging matapang. Kasi talaga namang ever since, kung inyong natatandaan si Ding Dong Dantes, minsan na rin yata siyang nabigyan ng, hindi man papel, but hindi man, tama ka, posisyon ba? Parang yung sa National Youth, kaninong panahon ba yung kay Pangulong Pinoy ba yon? Dating Pinoy Aquino, nabigyan siya ng parang ng gano'n na, kaya hindi bago sa kanya ang mga ganitong usapin na, syempre bilang isa rin siya sa mga celebrities natin na alam din natin malaki din ang binabayad sa tax, syempre may pamilya rin siya, at marami rin siya mga taong nakakasalamuha at binibigyan ng mga oportunidad sa mga buhay. Nararamdaman din niya yung mga hirap na nararamdaman din natin pong mga ordinaryong tao. Kaya nakakatuwa na si Papa Dong nakita ng ganun sa ganung aspeto o sa ganung punto sa ganung punto ng kanyang pag-host doon sa Family Feud. At hinahangaan, kaya kami sabi naman, yes, bravo, ang galing-galing mo, Papa Ding Dong. Diba? Hindi man siya, ano napipindot dito. Hindi man siya yung naririnig natin na nagsalita sa mga rally, mga pagtitipo, nakagaya ng mga nasaksihan natin ng mga nakaraang araw o nakalang linggo na nakita natin sina Catriona, Vice Ganda, sina Isa Calzado, at iba pang mga influencers na masasabi at mga celebrities, mga personalidad. Nakita din natin, at least sa pamamagitan ng kanyang programa, ginamit niya yung kanyang pagiging Ding Dong Dantes para, maramdaman din ng mga tao, ay, si Ding Dong Dantes pala, may ganyan din. O, diba? At masaya, at nakakatuwa, positibo ang pagtanggap sa kanya. Hindi kagaya doon sa ibang mga celebrities na alam mo may kinikilingang mga politiko,
kaya kaibigan si ganitong senador, kaibigan si ganyang ano. Kaya pag nagsasalita parang half-baked, parang bitin. Si Ding Dong, alam mong simple lang yung tira, alam mo yung mga gawanat na ganon, and yet very effective at tumatago sa ating mga puso. Di ba? Ang saya lang. So yan, balitang Ding Dong Dantes tayo at mga iba pang mga ganap. Alam natin si Papa Dong ay naghahanda para sa kanyang, ang alam natin, natuloy ba yung ano? Kasi habang binavlog namin ito, hindi kami sigurado kung na-announce na yung sa Metro Manila Film Festival na huling 5 entries, magiging official na entries. Pero ang alam namin, meron yatang pelikula ulit na makakasali. Hindi kami sigurado, pero para may ganun kami naririnig. Though sa TV, alam namin bago mag-end ang year na to, may panibagong program uli na pamamahalaan itong si Ding Dong Dantes. Plus, yun nga, umiikot sila kasama si Kuya Boy Abunda, si Chris Chu, para sa isang advocacy project. Yes, advocacy project na ginagawa nila. May kinalaman sa pagiging responsable po nating mga paggamit ng mga gadget at kung paano itong nakakatulong sa atin sa iba't ibang aspeto mula sa entertainment, sa sports, politics, government, services, etc. At parang magiging sumbungan May ganung app silang, hindi ko lang matandaan, pero sa susunod nating episode, susubukan natin talakayin kung ano yung app na yan na isinusulong nila at bilang silang tatlo yung mga spokesperson. Nakilala naman natin si Kuya Boy Abunda sa larangan ng showbiz at saka syempre may mga larangan ng public service din. Tapos si Chris Chu sa larangan naman ng sports at may mga iba pa ding negosyo. Plus si Ding Dong Dantes, of course, entertainment, and yet pagiging leader niya sa aktor at iba pang mga bagay na alam natin makaka-apekto sa ating mga sa buhay-buhay natin pang araw-araw. Yan lang. Maraming salamat ulit sa ating mga sponsors, sa ating mga subscribers dito sa Unbearable Channel na patuloy na nakikiisa at sumusuporta po sa amin. Hindi na namin iisa-isahin. Although Lani Cholenko Mitchell, maraming salamat. Marietta Green, si Bel Constantino, si Lee Reyes, si Ate Josie Johnson, si Lolita Di Dios Katsuki. Japan, namimiss ko na kailan ba kami pupunta ni Don dyan. Hindi pa binabato sa amin ang mga basura para maranasan na namin ang mga Japan dyan. Ganun ba yun? And of course, sina Roger Esmer, sina Jeric Pulisientos dyan sa USA, at mga nabus diyan sa Canada, diba? At mga kapwa namin Oragon, Luzon, Visayas, Mindanao, Diyos Marhay na banggit po sa Indog Boss. Pati na po sa lahat po ng mga ka-team namin dito sa Unbearable Channel. Nagmamahal, Ambet Nabus!